Hello guys! At I'm sure nabalitaan nyo na nirelease yung 2024-2025 federal budget ng Australian government. At isa sa mga yon ay yung pag-announce ng migration planning levels. It will be set to 185,000 places. Cindy, ano naman kinalaman sa akin ng migration planning level na yan? I-share ko lang yung personal experience ko when it comes to that migration planning level. Nung naka-temporary resident ako, inaabangan ko palagi kung ilang places ba ang isiset nila for migration program. Kasi doon ko malalaman kung aling visa ba ang mas maraming places na naka-assign sila. So, bilang ako international student at time, ay mahalaga yon sa decision making ko kasi doon ako magbe-base kung gaano ba ako magiging ka-competitive. Siyempre marami pa rin namang factors na kailangan mong i-consider when it comes to pag-isip ng diskarte kung ano yung gagawin mo for permanent residency application. Kaya wag na nating patagalin pa at tignan natin kung ano ba yung inallocate nila na places for visas. Makikita natin sa visa category na sa employer-sponsored from 36,825 last year ay nag-assign sila ng 44,000 for 2024 to 2025. 20% increase. Sa skilled independent, yung mga tina-target ay 189 visa. Halos na lahat ito from 30,375 to 16,900. Para sa akin, sarili kong opinion ito, medyo magiging competitive ang labanan kapag ganito na konti lang yung places for skilled independent. Baka pwede kong i-consider yung other visa apart from that. Yun ay sarili kong opinion lamang. For regional naman, may konting increase ito from 32,300 to 33,000. Dito naman sa state territory nominated or itong mga 190 visas na to, nag-increase siya ng around 10% from 30,400 to 33,000. And may mga ibang visa pa dyan. Usually, itong first four yung tinitingnan ko when it comes to migration program. Ayan, i-check nyo ito sa Department of Home Affairs website and see it for yourself.